wala pang lupa, wala pang kahit ano, and therefore, ang kaya at the earliest that was due this year, 100 to 140,000 housing units. So, wala siya sa zona. Even in the matter of negotiating the conversion the land into agricultural or commercial, it would take you an eternity to do it. Kaya mas mabuti yung bago ka mag-ano, tawagin mo yung cabinet, tapos tanungin mo, meron ba tayong lupa? Tapos, gaano kalawak yan? Ilan ang pwedeng ipasok mong housing dyan? Tapos, nandyan yung housing. Kaya mo bang gawin yan dito? Dahan-dahan lang muna. So, we'll start with small projects. Maybe if we can complete it on time, in 2 years, we will add another. That's ako guilty rin ako niya. That's the one lesson that lessons learned along the way. Huwag ka masyadong overpromise. Huwag ka yung blueprint na ginagawa ng mga ulol dyan. Huwag ka manawala dyan. Kasi sila mag-utak, drawing mo lang dyan hanggang dyan. Mag-drawing ka ng highway dito 1 kilometer. Kung ganun niya yan noon, kaya, drawing lang yan Ang problema sa trabaho, pera, bagyo, tao na mag-execute. Lahat. So, dapat lang talaga dahan-dahan lang. Ito yung total project. We expect to finish this project in 6 months. Ito lang ang magawa natin. Well, another 6 months, maybe, for 6 months, for 4 years or 6 years, baka maabot ko to. Pero I cannot promise you anything na ito lahat naman. That's impossible kasi wala akong project na sinabi ko na itong project ko na kompleto ko, naiwan ko talaga. Yung sinabi nila, project nila, yun ang tinapos. Pero walang overpromise, walang di ba? Walang overcommitment. Wala akong expectations. Bigyan mo full soap. Kaya dumaan ako unang-una, mahirap ako. Mahirap lang ang pamilya namin. Kaya yung expectations mo sa buhay mo, it comes just as naturally in the natural course of things. Maybe kung manalo ang sweepstake ng tatay mo, maybe you can move faster or move to another location. Pero yung mangako ka sa mga anak mo na, tapos ganito yung sweldo mo, mahirap yan. Ganun lang yan Hindi magkalayo yung father na sabihin mo sa mga anak mo, ito, mga next year baka lipat na tayo dyan sa bagong subdivision kwintahin mo muna yung ilang increase ng sweldo mo. Unless mag-sideline ka na mag-hold up dito, i-stapa mo yung pera doon dito. Tignan mo kung hanggang saan lang ang kaya mo. Kaya, ako sa bagay, hindi ako payo ko lang ito sa, matanda na ako tapos na ako. So wala na akong pa sa mga anak ko o sa bayan ko. Sa mga anak ko lang, pati yung sa bayan tapos na ako. But this is more of a political gaffe. Kumbaga, and it's it's rhetoric. It's more of rhetoric. Kaya ang buong zona nga di ba? Kaya nga curious ako, sir, pag kayo nung time nyo, pag zona, yung mga gusto nyo talaga dapat, gusto nyo sabihin? Mahilig kasi ako sa yung mag-interject ako ng yung biro na hindi biro. Yung more ayaw of nyo masyadong seryoso dapat. Mahilingan ako noon. Makita, magsalita lang ako bigla ng Tagalog. Papasukan makasama naman tayo dito. Nandito ako.
Kung magka-earthquake ngayon, sa mauna yung mga ambasador. Natatanda ko yung pagka-lumindol. Lulubog tong building. Ganon kasi ako. Abutan mo ba yun? Yes. Yung sabi ko na Pag lumindol, ubos tong. Pero yung zona ninyo, all-time greatest hits yung tawag namin doon. Kasi ang taas ng ratings. Inaabangan nga namin kung sino yung kakamayan niya. Kasi nakukulong eh. Oo, kung sino yung kakamayan, di ba? Kung sino yung babatiin. Nawawala eh. Bigla nawawala sa gobyerno eh. Pero, Tsaka parang nun sir pag yung time nyo, maraming kinakabahan sa mga staff na baka biglang lumihis. Hindi nyo susundin yung... hindi makahinga yung mga Hindi, ganon talaga ako. Ewan ko kung bakit. Noon pa yan sa grade 1, hindi na talaga ako sumusunod. Pero yun yung yun yung nai-endear kasi sa Correct. sa taong bayan na. Kasi yung SONA minsan parang recital nga eh. Correct. 'Di ba? Tapos wala namang nararamdaman ng taong bayan. Marami na tayo napag-usapan pero tricks siguro yung elephant in the room. Ang natin kay May mga tao hindi kay makahinga Mayor, kasi hindi natin Kasi pinag-uusapan eh. while the SONA was ongoing, may sumabog ka sir na balita eh. May sumegway eh. May lumabas na video. May naglabas ng video supposedly of the president using drugs. So, meron kayong in-issue na statement. At dun sa statement na yun, parang, tama ba yung pagkaintindi ko? You encourage him to take a drug test. Yes, you know why? Because kung totoo man na nasa droga siya, hindi niya sinabi sa atin na, look, I was into drugs, but reformed na ako. Hindi ko naging damit. Hindi niya sinasabi, baski gano'n na lang. Baski na hindi siya kuminto hanggang ngayon. Baski noon pa lang, so that we would have the balance natin to elect a president who has admitted that nagdudruga siya. Frank enough to say that, lahat naman kami sa panahon ko, mga edad ko, nagsusnok talaga eh. Di ba sir, si Bill Clinton sabi niya, I didn't inhale. Oh. So may mga ganon. It was, kumbaga, prevalent nung time na yun. So the only person sir that can really put an end to this issue is the president himself. Sabihin niya na, ganoon, bata pa ako, lahat naman kami. Kung sabihin niya yan, no, You can't be convicted. walang Yeah. tapos ang istorya. Yes. Kung sabihin niya lahat naman kami, lahat naman talaga. So, hindi talagang in its totality lahat. Kung sinabi mo lahat kami, yung mga estudyante na yaman, It was the times. that was the vote. That was even the vote of the time. So, hindi pa masama na Kaya lang, hindi man niya sinabi. So, we elected the president na who was taking drugs maybe before and maybe now. Kaya siya lang ang makapasabi, totoo yun noon, bata pa ako. Pero ngayon na, hindi na gago, presidente na ako. In this sense na pareho tayo na ikaw. Diyan naman sa TV, we would understand. Sabihin mo na noon, pero ngayon hindi na. At wala naman akong rason na hindi maniwala. You're of sound mind, perfect. Wala akong masabi. You are perfect in your lahat. Paglakad mo, pang utak mo, marunong rin. Pwede rin pang gera, pwede rin pang peacetime. So, wala kami noon. Except that it would be good if you come up with an honest answer.
At least, tsaka Yeah. maliwanag yung ano. The rest of your statements are actually ganda ng ano. Oo. ng And I sabi think, niya. yeah, we have already like clarified now yung kung ano yung ano natin sa issue. Ako naliwanagan ako doon sa sinabi ni Sir about I mean, yeah, di ba? Na-clarify din. Una, this happened possibly before. Hindi pa siya presidente and Oo. it was the times. Besides, kahit naman niya sabihin na meron, totoo yan, may Oo. nangyari, ganyan talaga. Then, there is no fallout on him. At least wala siyang criminal liability. Lahat naman tayo. Yes. Intoxication. Yes. Ayun, may mga Yung ganyan. talagang intoxication na minsan natutumba na talaga. Lahat dumadaan talaga. We all have our skeletons. You know? The sense of youth. Yes, yes. Ika nga. And in fact, now as president, he even has the added security na immune siya from suit. Yes. So, kumbaga, ano yung kinatatakutan nila? Marami silang ganun na they can just very well say na, oo, ako yun, or very well say na, that was a long time ago. Pero meron silang hesitancy to come clean with it. Either way, pwede naman silang humindi eh. Ano ba naman yung sabihin nila, hindi ako yan, never ako Yun nga nag-take, di ba? never ako nag-ano. We can actually say na, you know, Walang implication sa kanya. all you need is a categorical yes or denial. no. Yes or no. Bagay sa kanya yan. Pero ako, kung if there's a, kagaya ngayon may Issue. picture talaga, video. Video. Kaya nga akin sa babae, kung may ano dyan na X-rated na nakapatong ako, sabi ko talaga masarap. Oo. Okay, maraming salamat po. Liar yan, liar. Thank you. Thank you. Mayor. Sir, as usual, very enlightening. Opo. At saka very nostalgic. Na-miss ko talaga yun. Oo. Yung sunod-sunod na yan. So, maraming salamat sa, to Mayor Baste. Mayor Baste, thank you very much. Basta Dabawenyo. For allowing us your your For time giving us here your on time po. Basta Dabawenyo for an extra special episode with our para tayo pa yung nagka-guest ngayon. Maraming salamat po. It has been my honor. Thank you, sir. Thank you, sir. For Thank you, sir. allowing us here. It always will be. Ang sarap ng kwentuhan natin. And Well, I'd like to thank both of you to have the good soul to give me this chance to talk to, especially that private na ako ngayon. I'm happy that I've been given this privilege to talk to the people, and I always will appreciate it. Thank you very much. To the PRRD supporters, my supporters, on Facebook and Rudy Roa Duterte TikTok are my official pages sa Facebook. Akin ho po yun.